umaga muli, mga kapatid. Ngayong umaga ay ating pong magpapatuloy at tatapusin na po ang muling bahagi ng ating three-part series dito sa Isaiah chapter 15. At ito po ay tinatawag natin our thoughts of God. Please turn now your Bible to Isaiah chapter 50, the last part of Isaiah chapter 50 verses 10 to 11. 10 to 11. Sabi po sa Tagalog na Biblia, sino sa inyo ang natatakot sa Panginoon na sumusunod sa piling ng kanyang lingkod, na lumalakad sa kadiliman na walang liwanag? Magtiwala siya sa pangalan ng Panginoon at umasa sa kanyang Diyos. Narito, kayong lahat na nagpapaningas ng apoy, na nagsisindi ng mga sulok, na lumalakad kayo sa liyab ng inyong apoy, at sa gitna ng mga sulok ng inyong sinisindihan. Ito ang makakawit ninyo sa aking kamay. Kayo'y hihiga sa pagpapahirap. Ito ang salita ng Panginoon. Ang pangunahin sa mga tumatampok na balita itong nakaraang 2 linggo ay patungkol sa pagkamatay ng isang UST Law student na si Horacio Castillo III dahil sa tinatawag na hazing. Ano ba itong hazing? Ang hazing is an act of applying physical discomfort through whipping, paddling, or beating. At meron din po yata itong mental torture. Minsan, maaaring minsan dinideprive sa pagkain o kaya naman ay may mga provocative questions. Now, para doon sa mga dumidepensa, bakit kailangan ba ang hazing sa mga fraternity, sa mga sorority, o sa anumang mga samahan? Sinasabi nila na ito daw ay isang pledge of brotherhood, o ito daw ay pagpapakita ng kanilang pangako ng katapatan sa kanilang kapatiran. Yan ang sinasabi. At ang common goal na yan ay para mapagtibay nila yung kanilang mga simulain at ang kanilang mga mithiin bilang isang grupo o kung tinatawag natin fraternity or a certain kind of organization. And others says that those who, ito yung mga sinasabi na nagdedepensa ng hazing, that through hazing, we will be able to have a unique bond that links through generation of its existence. At ibig sabihin yan, kapag daw ikaw ay member ng isang fraternity noong 1960 o 1970 at member ka ng fraternity ngayon 2017 sa isang grupo, at kapag kapareho yung naranasan ng ganong klase ng initiation, agad-agad nagkakaroon ng link, no? Band of links doon sa magkaibang generasyon na tumiral kayo para sa isang organisasyon. Ang kanilang mga paliwanag. Now, wala bakit merong ganitong klase ng pamamaraan, pero hanggang ngayon hindi ko pa maintindihan. Bakit kinakailangan parusahan ang isang tao para mapabilang na tapat sa isang samahan o sa isang kapatiran? Hindi ko yung maintindihan. Para sa akin ay unthinkable yan. Ngunit, kung titingnan natin sa banal ng kasulatan, ang samahan ng kapatirang Kristiyano, hindi mo kinakailangan maparusahan para ikaw mapabilang. Ang kailangan mo ay panampalatayanan yung naparusahan alang-alang sa iyong kasalanan. Yan ay walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Si Kristo ang tumanggap ng parusa para sa mga makasalanan tulad natin. Ang parusang yan ay para i-satisfy ang justisyang hinihingi ng Diyos. Tinanggap niya ng Panginoon sa Kristo. At kapag ang isang tao ay nagkaroon ng pananampalataya kay Jesus, siya'y mapapabilang sa isang samahan. Isang universal na samahan.
Ito ay ang universal church. Ito ay ang samahan ng mga taong tinubos ng iisang dugo ni Jesus. At kapag na-realize ng isang tao na siya ay kasama sa mga taong tinubos ng dugo ni Jesus, magpapahayag siya ng kanyang katapatan. At yung katapatan niya na ipakikita niya sa pamamagitan ng kanyang hangarin, sumunod sa kalooban ng Panginoong Kristo na namatay at naparusahan alang-alang sa Kanya. Ipapakita niya sa pamamagitan ng pagpapahalaga doon sa batas ng Panginoong Kristo na nakasaad sa Kanyang banal na aklat. Sa malaking pagkakaiba ng samahan ng kapatiran ng mga Kristiyano at samahan ng mga tinatawag nating kapatiran dito sa fraternity. Now, nabanggit ko yan kasi dito sa pag-aalala natin ay makikita natin kung paano ang isang totoo na nasa Panginoong Diyos, tao ng Diyos, anak ng Diyos, tinubos ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak, no? Ay magpapakita ng kanyang loyalty, ng kanyang katapatan doon sa nagbigay ng kanyang buhay sa kanya, nagbigay ng buhay para sa kanya. Sa anumang panahon ng kanyang buhay, He will express and He will do a pledge of loyalty even in times of darkness in His life. Now, dito sa ito pong binasa natin, verses 10 to 11, ito po yung applications ng mga naunang mga pangyayari. Sa katatandaan ninyo, pinag-aralan natin, verses 1 to 3 doon ay ipinakita sa atin ang katangian ng Diyos. Ano ang Diyos? Sino ang Diyos sa bayan ng Israel? No? Sino ang Diyos sa bayan ng Huda? Pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang isang mabiyayang Diyos. Siya ay isang Diyos na mabiyaya. He is truly gracious. Pinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang ganap na matuwid. Perfectly righteous. Pinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang makapangyarihan at malakas. Truly or totally vigorous. No, bakit na sinasabi na ganito siya? Para sabihin sa bayan ng Israel na kahit na kayo ay nandyan sa Babylonia, kaya ko kayong ibalik sa inyong sariling bayan. Dahil ako'y makapangyarihan. Sa takdang panahon, ibabalik ko kayo sa aking biyaya, sa aking kapangyarihan, at sa aking awa. Pero alam din ng Diyos na ang bayan ng Huda, ang mga Hudyo, ay hindi magbabago kahit makabalik sila sa kanilang sariling bayan. Sapagkat ang problema ay hindi kung nasaan silang lugar, kundi yung talalagayan ng kanilang puso. Kaya doon sa talatang 4 hanggang sa talatang 9, ay pinakita rito ni Isaiah ang isang darating na Messiah, isang tagapagligtas. Siya ang totoo magbibigay ng katubusan at magbibigay ng pagbabago ng puso ng mga tao roon. Sino siya? Si Jesus. Si Jesus na siyang parurusahan dahil sa kasalanan ng kanyang bayan. Si Jesus na tatanggap ng parusa na hindi dapat sa kanya. Siya ituturing na may sala kahit na hindi siya makasalanan. Ngunit sa bandang huli, ang kanyang katuwiran ay maitatanghal upang sa pamamagitan ng kanyang katuwiran, ang kanyang bayan na mananampalataya sa kanyang pangalan ay hindi darating matulisan. Na matapos maintindihan ng isang tao na ganito tayo at kabiyaya at pagpapala na tinanggap niya sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo, ano ang kanyang gano'n? Siya ay susunod sa Diyos. Siya ay magpapakababa sa Diyos. Siya ay magpapailalim sa kalooban ng Diyos at magpapahayag ng kanyang loyalty sa anumang panahon ng kanyang buhay, maging sa panahon ng mga madidilim niya. At yan ang mensahe na nais kong dalhin sa inyo mula sa mga talakita na ating kong binasa. True loyalty to God is often manifested in times of the great crisis. I have two main headings. Number one, the portrait of a godly man. Number two, the predicament of a godless man. The portrait of godly man, the predicament of godless man. Now, it is a common experience for every children of God to come to a point where sometimes
darkness overshadowed him or us. Alam nyo, hindi po totoo na kapag ikaw naging Kristiyano, wala ka ng problema. May mga nagtuturo ng ganyan. Kapag Christian ka, dapat wala ka ng problema. Dapat wala ka ng mga karamdaman. Yan ang mga pagtuturo na tawagin natin ngayon ay prosperity gospel. Health and wealth gospel. Hindi po totoo yan. Ang totoo, kahit na isang tao tapat, nananampalataya sa Panginoong Diyos, minsan tumataan siya sa kapiliban. May mga panahon na minsan hindi niya alam kung ano ang mga nangyayari sa buhay niya. May mga panahon na ang alam niya ay hindi niya alam kung ano ang nangyayari. May mga panahon na animoy ang mukha ng Diyos ay malayo sa kanya. Ang presensya ng Diyos ay lumalayo sa kanya. Naranasan niya ng mga mananampalatayang totoo. May mga panahon ng pagdududa at may mga panahon ng kalituhan. May mga panahon ng pressure sa buhay ng isang Kristiyano. At kung hindi mo pa nararanasan yan, kasi nasabi mo Kristiyano na maghintay ka. Darating yan sa panahon na lulubogin ng Diyos. Huwag mong hingin, huwag mong ipanalangin, pero ihanda mo ang sarili mo na maaaring dumating yan sa takang panahon. Na may mga panahon tayo ay makakaranas ng iba't ibang mga pagsubok na ano yung dumadaan ka sa apoy para ikay dalisahin at para pagtibayin ang iyong ugat ng iyong pananampalataya. No, dito sa binasa natin, lalo na sa verse 10, ay makikita natin dito ang larawan at mga karanasan ng mga totoong tao ng Diyos. Una, tingnan natin dito ang katangian ng mga tao ng Diyos, the character of the godly. Una-una katangian na binanggit dito ay meron siyang takot sa Diyos. He fears God. Yung sinabi sa talatang 10. Sino sa inyo ang natatakot sa Panginoon? So, meron siyang takot sa Panginoon. Fear of God is the basic description of God's children. Sabi nga ng isang mahusay na theologo na si John Murray, the fear of the Lord is the very soul of godliness. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng high premium sa pagkatakot sa Panginoon. Siguro, alam na natin ang ilan sa mga talata na binabanggit sa Biblia patungkol sa pagkatakot sa Panginoon. Proverbs chapter 1 verse 7. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, but fools despise wisdom and instruction. Proverbs chapter 9 verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Sa Romans chapter 3 verse 8 ay nilalarawan doon na ang mga taong makasalanan na hindi pa nagkakaroon ng kaugnayan kay Jesus, ang kanilang katangian maging sa kanilang mga mata, wala daw silang takot sa Panginoon. Pero sa mga totoong Kristiyano, ang common designation para sa kanila, both individual and the church, is that they fear God. Halimbawa, sa Job chapter 1 verse 8, nung ipinagmamalaki ng Panginoong Diyos sa harapan ni Satanas, ang kanyang lingkod na si Job, anong sinabi ng Panginoon? Sabi niya, nakita mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad sa lupa. Siya'y walang kapintasan. Siya'y matuwid. Siya ay may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Pagdating naman sa isang iglesia, ano ang katangian ng isang totoong iglesia? Sa Acts chapter 9 verse 31, binanggit doon, and the churches throughout all Judea, Galilee, and Samaria had peace and were edified, and walking in the fear of the Lord and in comfort of the Holy Spirit, they were multiplied. So yan daw ang katangian ng iglesia. Ang katangian ng isang Kristiyano, may takot sa Panginoon. Ang katangian ng isang totoong iglesia, may takot din sa Panginoon. So, mahalaga itong katangian ito ay nakikita sa bawat isa sa atin. May takot ka ba sa Panginoon? Ang isang tao, totoo, may takot sa Panginoon. Ang pinakamahalagang hunger niya sa buhay ay malugod ng Panginoon. At ang isang pinakamatinding pangamba niya sa buhay ay hindi matuwa ang Panginoon sa kanya. No? Kasi minsan, maaaring natutuwa ang mga tao sa atin, pero hindi natutuwa ang Panginoon. Kapag ito na minsan dito sa Sunday School namin,
nung meron akong ka-eskwela dati, na muntik na hindi mo siya actually ka-eskwela, hindi mo siya kaklase, kundi kaibigan ko, mas ibang year siya, na muntik na siya hindi makagraduate ang kanyang course in music, no? Dahil hindi makapasa-pasa yung kanyang recital sa choir, no? Eh, di ba, conducting yung kanyang course, so meron siyang choir, tutugtog, magpe-perform sa harapan, at hindi nakakapasa doon sa mga teacher ng music. Alam nyo, 2 beses ako kumate ng kanyang recital. Sa isang ordinaryong nakikinig ng musika, ng koro, hindi mo madidistinguish kung nasa tama ba minsan, o tumatama ba sa nota yung choir. No? Dahil sa tingin ko, maganda yung performance. Sa tingin ko, okay naman. Pero, pagkatapos, umiiyak na siya. Bakit? Hindi nakapasa. Dahil sa pagtinig ng mga teacher niya, mali-mali. Ang bigkas ng nota, o hindi nakikita yung tamang nota at tamang noton, ito kanyang choir. So may special na pagtinig yung mga teacher pagdating sa music kaysa doon sa pang-ordinaryong audience. Di ba? Eh, ganun din po mga kapatid. Tayo, maaaring we can please people, pero dapat ang pinaka-hangarin ng puso natin ay hindi yung we can please people, but we can please our God. Siya ang pinakamahalagang audience na dapat nabibigyan natin ng kalwalatian. At natatakot tayo at nanangamba tayo na hindi natin siya bibigyan. Yan ang pangahalaga yan. Takot sa Panginoon. At sa Biblia, sinasabi rin, maging sa ating pagsamba, dapat ito ay characterize ng takot sa Panginoon. Hebrews chapter 12, verse 28, we are exhorted to carry out our worship, service, in the fear of God. Kaya nga, sa ating worship service, kapansin-pansin, na napakasimple. Di ba? Hindi natin ipinapasok ang mga elemento na sa tingin natin, walang tinuturo ang Biblia na mapasama yan sa worship service. We are applying the so-called principle, the regulative principles of worship. Ano ba ibig sabihin ng regulative principle of worship? We only worship God according to what He has commanded us. Sinasamba natin siya ayon lamang sa utos niya. So, tinitingnan natin, ano ba ang mga utos ng Biblia na dapat kasama sa pagsamba? Pag hindi kasama, hindi inutos ng Biblia, pero maganda, pero mukhang okay, at mukhang pleasing sa mga hindi natin sasama. Sapagkat hindi natin matitiyak, matatanggapin ng Diyos yan. Ang katanggap-tanggap lang sa Diyos ay yung mga bagay na ayon sa kanyang utos. At ano yun? Sa Biblia, sinasabi na dapat kasama sa pagsamba ay ang pagpupuri sa mga manlalangin, ang pagbabasa ng kanyang salita, ang pananalangin, ang pagkakaloob, at ang sentro nito ay ang pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Yan ang tamang elemento lamang na nakakasama, na dapat nakakasama sa pagsamba ng isang iglesia. So yun po, the character of the godly fears God. Number 2, he obeys God. He obeys the voice of His servant. Sabi rito, eh sino ba itong servant na binabanggit dito? Itong servant na binabanggit dito ay yung servant na binabanggit sa verses 4 to 9. The servant of the Lord. He's none other than the Lord Jesus Christ. Sinusunod nila ang tinig ng kaniyang lingkod. Walang iba pa nilang Panginoon sa Kristo. Sa John chapter 10, verse 27, inilalarawan na ang mga tupa ng Panginoon ay ito yung mga taong nakikinig at sumusunod sa kanyang tinig. John chapter 14, verse 15, sinasabi ito, kung mahal ninyo ako, susundin ninyo ang aking mga utos. So yun ang mga mahalagang karakter ng isang taong totoong tao ng Diyos. Totoong mananampalataya ni Jesus. Totoong kabilang sa kanyang pamilya. Here's God. Pero kahit na siya ay totoong tao ng Diyos, dumadaan pa rin siya sa sinasabi ko kanina, madidilig na karanasan ng kanyang buhay. Kaya merong crisis pagking sa mga tao ng Diyos. The crisis for the godly.
Ano sinabi dito sa talatang 10? Sino sa inyo ang natatakot sa Panginoon na sumusunod sa tinig ng kanyang lingkod, na lumalakad sa kadiliman at walang liwanag? Lumalakad sa kadiliman at walang liwanag. Na-imagine nyo ang inyong sarili sa loob ng isang gusali na walang kuryente, walang ilaw, napakadilim. Hindi mo malaman kung saan ka hahakbang. Sa harapan, o atras ka ba? Hahakbang ka ba? Pupunta ka ba ng kaliwa o sa kanan? Hindi mo malaman. At may mga panahon sa buhay ng isang mananampalataya na parang nasa loob ka ng kuweba. Nag-iisa ka. At pakiramdam mo ay lumayo ang Diyos. Naramdaman ba ninyo yan? May mga panahon ba na parang ang layo ng Panginoon sa iyo? Naramdaman din yan at naranasan ng mga dakilang lingkod ng Diyos sa Biblia. Sa Psalms chapter 22, verses 1 and 2, tinan niyo ang sigaw ng salmista. Sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit napakalayo mo sa pagtulong sa akin? Sa mga salita ng aking kalahian, O Diyos ko, sumisigaw ako kapag araw, ngunit hindi ka sumasagot man lamang, at kapag gabi, hindi ako makatagpo ng pahinga. Sabi na, lingkod ng Panginoon. Yan ang mga saman, lumalabas sa kanyang bibig. Ang dakilang propeta na si Elias. No? Matapos siya gumawa ng mga dakilang himala sa kapangyarihan ng Diyos, natakot siya nung pagbantaan ang kanyang buhay ni Jezebel. Tumakas siya, pumunta siya sa isang lugar, at doon sinabi niya sa Panginoon, gusto ko nang mamatay. Wala nang saysay ang aking buhay. Isipin niya, dakilang propeta ng Panginoon. Si Propeta Jeremias, may ganyan din sinabi. Matapos na ipakita ni Jeremias ang kanyang katapatan sa Panginoon, sa kabila ng lahat ng mga propeta ng panahon na yun, ay ang pangangaral ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Siya na lang ang nag-iisang propeta ng tapat. Pero dumating din siya sa punto na sinabi niya, Panginoon, paano ito nangyayari? Ako ba'y dinadaya mo? Pinagdudahan niya pa ang Panginoon. Si Job, na sinasabi natin matuwid. Diba sinabi niya minsan, I wish I knew how could I find you. Sana makakita kita para kung pumuntahin kita, Panginoon eh. Kasi hindi kita kasi nakikita eh. Ibig sabihin ng mga panahon sa buhay ng isang Kristiyano na dumadaan ka sa Diyos. Walang liwanag. Sinabi mo walang liwanag, minsan hindi mo alam ang sagot. Hindi mo alam ang dahilan. Hindi mo alam ang leksyon. Hindi mo alam ang mga pahulugan ng mga pangyayahan. Diba sa Psalms, madalas mababasa natin yung mga katagang ganito. Why are you downcast, O my soul? Okay, sinasabi ng salmista, ikaw ba ay Diyos ng mga buhay o patay? No? Yan ang mga nagpapahayag ng kanilang damdamin. Naniniwala ko sa mga panalangin nating personal sa Diyos. Hindi masama. Sabihin natin sa Panginoon, minsan yung ating damdamin. No? Kaya, alam niyo mga kapatid, yan ang dahilan kung bakit tayo ay naligtas ng tamang tugon sa kaligtasan ginawa ni Jesus ay pananampalataya. At tayo dapat namumuhay sa pananampalataya at hindi sa pakiramdam. Hindi feelings, kundi faith. Alam niyo kung tayo namumuhay patungkol ayon sa ating pakiramdam, susukatin natin ang Kristyanismo natin sa sensation, sa material blessing, di ba? Sa social status natin, susukatin natin yan sa mga iba't ibang mga good physical condition na mayroon tayo. Kung may sakit ka o wala kang sakit, doon mo, di ba bagay? Ang kabutihan ng Diyos, may sakit ako. Wala kang sakit, ang buti ng Diyos. Pag may sakit ka, hindi na ba mabuti ng Diyos? Kaya nga sinabi, na Biblia, tayo ay dapat namumuhay sa pananampalataya, hindi sa pakiramdam. Sapagkat pakiramdam, ang ating magiging patayan, tayo ay gawin mo sa Panginoon. Sabi ni Charles Spurgeon, most of God's people travel on the way to heaven at night. Pero totoo mga kapatid, kahit na tayo mga dadaan sa mga pagsubok ng buhay, hindi tayo talaga tulungan hinihiwan ng Panginoon nang wala siyang payo. Kaya dito makikita rin natin the counsel for the godly. Anong sabi niya sa verse 10? Sabi niya, sino sa inyo na natakot sa Panginoon na sumusunod sa tinig ng kanyang lingkod na lumalakad sa kadiliman at walang liwanag? Magtiwala siya sa pangalan ng Panginoon at umasa sa kanyang Diyos.
trusted the Lord and relied on His God. It means that we should not push to panic. We should not stop trusting God. Alam nyo, maraming mga nagsasabi, Kristiyano sila. Kapag hindi nila nararamdaman yung presensya ng Diyos, kapag hindi nila nararamdaman yung mga magagandang karanasan, sinasabi na, ano bang dahilan ba't ako susunod? Kung inilalayo ng Diyos ang kanyang mukha sa akin, inilalayo ko rin ang aking sarili sa pagsunod. Pero hindi yan ang totoong katangian ng isang totoong tao ng Diyos. Sabi niya, Isaiah, ang totoong tao ng Diyos ay magtitiwala sa pangalan ng kanyang Panginoon na hindi nagbabago sa katangian, na hindi nagbabago sa kanyang kalikasan, na hindi nagbabago maging sa kanyang pangako. He will stay upon His God. Now, alam natin yung Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. Very popular passage yan, di ba? Ano sabi doon? Trust in the Lord. It means we have to trust in the Lord exclusively. Trust in the Lord. Trust in the Lord with all your heart. Ibig sabihin, trust in the Lord, not only exclusively, but we have to trust in the Lord exhaustively. In all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Trust in the Lord extensively. Trust in the Lord exclusively, exhaustively, extensively. Pero isang missionary na ang pangalan ni si Gladys Aylward, missionary to China for more than 50 years, and actually more than 50 years ago na rin ang pangyayaring ito. Ang kanya naging trabaho doon ay nag-aalaga siya ng mga bahay ng punan sa China. 50 years ago. Pero noong panahon na yun, ito na yung panahon na yung bansang Hapon ay gumawa na ng gulo sa Asia. At sinakop niya ang China, unti-unti niya sinasakop ang bawat lugar sa China. At si Gladys Aylward ay nasa Yangtze, malapit na ang puwersa ng mga Hapon sa kanilang lugar. At sinabi na, at marami na nagpayo sa kanya, umalis ka na dito, lumakas ka na, sapagkat nananganib tayo sa pagdating ng mga Hapon, maaaring pagsamantalahan ka, o maaaring na hindi nangyari sa iyo. Pero sabi niya, maiwan itong mga inaalagaan ko rito na halos mahigit 100 mga bata ang inaalagaan. So, ginawa niya ay tumakas siya kasama ng mga ampun ng bata na tinuturuan niya ng salita ng Diyos. Umakyat sila sa mga bundok at sa makitinding, sa panahon na tagyelo, talagang hirap na hirap sila. At dumating sa time na nagkaroon na ng depression ito si Gladys Aylward. Nagkaroon na siya ng despair, wala na siya ng pag-asa. Naramdaman ito ng mga bata na tinuturuan niya. Isang 13-year-old na batang babae ang nagsabi sa kanya, Ma'am Gladys, pinaalala sa kanya yung panahon ni Moses. Di ba? Ang panahon po ni Moses, naalala niyo nung sila ay hinahabol ng mga Egyptian. Pagkatapos tumingin sila sa kanang bundok, tumingin sila sa kaliwa bundok, tumingin sila sa harapan dagat. Ano gagawin nila? Di ba? Ang kapangyarihan ng Diyos binigay kay Moses at hinapin niya ang dagat na pula. Sabi ni Gladys sa kanya, Boy, bata, hindi ako si Moses. Mga ano? Sabi ng bata, hindi nga kayo si Moses, pero yung Diyos ni Moses, at Diyos namin, di ba isa? At alam niyo, nagkaroon siya ng kakaibang liwanag sa kanyang isip at pag-asa. At hinahap nila yung kanilang mga daan, sa mundo, sa iba't ibang lugar hanggang sa nakarating sila sa isang safe place sa China. At hindi na nakarating, hindi na sila nakakarating. The point is, brethren, trust in the Lord. Stay upon your God. No? At isa pinakamatinding example sa ating dito ng ating mismong Panginoon sa Kristo. Nung siya ay nandoon sa krus, naramdaman niya nang iniwan siya ng Diyos Ama, ang lahat ng suporta, ang lahat ng mukha, bagay ang presensya, espesyal ng Diyos Ama ay lumayo sa kanya. Kaya siya ay sumigaw ng malakas, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Alam niyo bakit? Kasi ang nakita niya, hindi niya lang
nakita yung mukha ng Diyos. Kung ginamit na rin ang mukha ng kaliliman ng oras. Pero sinagtiwala pa rin. At sa huling bahagi ng kanyang buhay doon sa krus, at yung huling-huling salita na lumabas sa Panginoong Diyos, ang Panginoong sa Kristo, sabi niya, kung siya'y mamatay na, sabi niya, Ama, sa mga Ama, ay magtataguin niyo ang aking pagkakas. So God calls us to trust Him in all systems. Now, let's go to number 2, the predicament of godless man. Sa verse 11 yan, narito kayong lahat na nagpapanilas ng apoy, na nagsisindi ng mga sulok, lumalakad kayo sa liyab ng inyong apoy at sa gitna ng mga sulok ng inyong sinisindihan. Ito ang makakamit ninyo sa aking kamay, kayo'y hihiga sa pagpapahirap. Na dinidescribe dito ni Isaiah yung mga taong hindi nananampalataya sa Panginoon Diyos. Ang tingin nila sa kanilang sarili, kaya nila. They live on their own. Meron silang sariling apoy, meron silang sariling sulok, meron silang sariling gamit. Hindi ko kinakailangan ng tulong ng Diyos. I can live on my own. They want to do the things on their own lives and desire. They employ their own strategies in dealing with problems and crises they're facing. They are wise on their own lives. Hindi nila kaya maghintay sa Diyos. Wala silang pasensya sa mga bagay na yan. Kaya pinabaliwala nila ang mga bagay na tama, ang mga bagay na nararapat, ang mga bagay na madumi. Yan ang ugali na mga wala sa Panginoon. Ang tiwala nasa sarili, nasa tao, hindi sa Diyos. Eh anong sabi ng Panginoon sa kanila? Ang sabi ng Panginoon sa kanila, ito ang makakamit ninyo sa aking kamay. Kayo'y hihiga sa pagpapahirap. It means you will end up in misery, you will fall into destruction, you will see darkness in its totality, you will find yourself into a kind of difficulty which you haven't dreamed. Yan. Now, baka may kinakausap ko ito na hindi mga Kristiyano, hindi pa mananampalataya ng Jesus. Kung sabihin sa'yo, maawa ka sa sarili mo. No? Kasi sa tingin mo, maaaring kaya mong tumayo, kaya mong bumarap sa Diyos, malakas ka, matalito ka, maraming kakayanan na pwede mong pagmalaki. Pero totoo, tingin ng Panginoon, maawa ka. Ano mo kailangan mo katapagin? Kasi mahal ka sa daan pa ng pagkasal. Nakita mo si Jesus. Yung kinakailangan pumunta sa altar o sa pulpito, lumapit ka ng diretso sa Kanya. Sa daan ng pananampalataya pagsisisi. At ibibigay niyo sa inyo ilang kaligtasan kung tulong maging sa kampon ng mga magdali mong kakasal sa Kanya. No? Ano? Ako, medyo matagal na yung pastor. Marami na ako nakita na mga nagsasabi mga Christian sila. Pero, ba't na pinaagaw sila ng mundo? Nung maagaw na sila ng mundo, na tumigas na yung puso nila, nawala na yung dati. Yung tamis ng kanilang mga ngiti. Nawala na yung dati, ningning ng kanilang mga mata. Dati kapag pinag-uusapan ng mga bagay ng Diyos, excited sila. Ngayon, pag pinag-uusapan ng mga bagay ng Diyos, namukoro na sila. Nakita ko rin na yung mga tao, tahasang lumabang sa kalooban ng Diyos, na mga dati kasama sa church, hindi naging masaya ang buhay niya. Eh, itong nakarang 2 linggo na, may nag-PTN lang sa akin. No, na, hindi ko nababanggit din ang pangalan, dahil nag-isipin na sa church. Dahil sinasabi sa akin, Pastor, kumusta? O bakit? Kumusta ikaw? Kasi ako masaya. Eh, alam mo naman, ba't hindi ka masaya, di ba? Alam mo na rin kung anong dapat mong gawin. Tapos magre-reply ng emoticon. Minsan nakatawa, minsan umiiyak. Diba? Iba na eh. Hindi naging mas ganda ang nakitamuhan. Kaya siguro, dapat balik-balikan natin ito eh. I encourage you to read this verse over and over again. Diba? And see the light of God's countenance, of His mercy. Remember this, brethren. Ang pamumuhay
ayon sa kalooban ng Panginoon, at siya pa rin tugatog ng tagumpay at kagalakan sa buhay. Ang pamumuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon, ang siya pa rin tugatog ng tagumpay at kagalakan. Meron po isang hymn writer na ang pangalan ay si George Matheson. Pinanganak siya noong 1842 sa Glasgow, Scotland. Nag-aral siya at nagtapos with honor at the age of 19 sa University of Glasgow. Pero siya po ay nagkaroon ng sakit na nauwi sa kanyang pagkabulag. Meron siyang girlfriend ng panahon na yan. At nung malaman na siya ay magugulat na, sinabi ng girlfriend sa kanya, I'm sorry, George. Hindi ko iyaman ng mag-asawa ng sakit. Hindi ka nang galing. Hindi lang dahil bulag siya kung may doon sa sinabi ng kanyang girlfriend. Pero natiwala siya sa Panginoon. Ibinigay niya ang lahat sa Diyos. Hinarap niya ang pain. Hinarap niya ang disaster sa kanyang buhay. Ang buong tiwala niya, ibinigay niya sa Panginoon. At siya naging isang mahusay ng manunula at manunula. At isa sa mga sinulat niyang awitin. Ang siyang awitin natin, may naman. O love that will not let me go, and rest my weary soul. Yan ang dating sila, George. Tayo na. Maraming salamat sa iyo, Panginoon Diyos.